our Lord Jesus Christ, no? Who is our Lord Jesus Christ, ay greater than angel. Yung po na pag-aralan natin ng nakaraang linggo, no? Pinakita at maraming mga sita sa Old Testament na ipinakita na ang ating Panginoon Kristo ay greater than angel, sapagkat ang mga pangako ng Diyos ay na ipinangako niya sa ating Panginoon Kristo ay hindi kailan maipinangako sa kanino mang anghel. Ang ating Panginoon Kristo kasi yung kanyang inuluklok sa trono ni David at maghahari, magpakailanman, maghahari sa gitna ng kanyang mga kaaway, at maghahari ito bilang spokesman at the same time, no, tatlong opisyo yung kanyang gagampanan. Siya ay magiging propeta o spokesman of God in the last days, maghahari, at siya rin ang ating magiging dakilang saserdote. So, hindi ito kailanman naipangako sa mga anghel. Kaya siya ay itinuring na greater than angels. And sino mga anghel doon sa kalangitan, walang pwedeng itulad sa kanya. So tayo naman ay sa pagtataluntud natin itong ating pag-aaral, makikita natin hindi nagkulang ang sumulat ng Hebrew upang ipakita kung ano, bakit napakahalaga ng tao. Meron padadala yung kanyang bugtong na anak at gaganap ng tatlong okasyon para sa mga tao. Diba? So, dito makikita natin sa chapter 2 ay ilalahad ng sumulat ng Hebrews kung gaano kadakila o kung gaano kamahal ng Diyos ang kanyang nilikhaing tao. Ito ay sinimulan niya doon sa Hebrews chapter 2 verse 6 na ating babasahin sa Revised Standard Version. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, that it has been testified somewhere, ibig sabihin, naisulat ito doon sa Old Testament. Ang sabi, what is man that thou art mindful of him, or the Son of Man that thou carest for him? So, tinatanong ng sumulat, alam natin ang sumulat niya, kung kaya ay kinuha sa Psalm, alam natin ang sumulat niya si David. At dito ay tinatanong ng sumulat na si David, at ito ay kinumpok naman ng sumulat ng Hebrews, na ano ba ang tao? Bakit masyadong concerned ang Diyos sa kanya? Sino itong anak ng tao ito na masyado siyang gusto niya itong laging dadalawin? Dito ay pinakikita kung gaano kamahal ng Diyos ang tao. Bakit ba ganon ka-concern ang Diyos sa tao? Bakit ba ganon kamahal ng Diyos ang tao? Ano ba meron sa tao na wala sa ibang mga creatures niya, mga nilikha niya? Okay? At yan ay yung tanong na yan ng sumulat ng Psalm na kinukot naman ng sumulat ng Hebrews, siya rin mismo sumagot kung ano meron ng tao na wala sa iba pang mga nilalang niya. Sabi po ng banal na kasulatan dito po sa Hebrews chapter 2 verse 7, actually ang ginagawa natin ay continuous reading lang po nung paano ito nagkakasunod-sunod na isulat na sumulat ng Hebrews. Paminsan-minsan babasahin po natin sa Tagalog. Ang sabi po ng banal na kasulatan, thou didst make him for a little while lower than angels, thou hast crowned him with honor and glory. So makikita natin dito sa pagpapa-ilustrasyon na ipinakikita ng sumulat ng Hebrew na ikinote niya ito sa sulat sa Psalm o sa mga awit ni David. Nakita natin, pinakita niya na ang tao ay nilikha ng Diyos, no, na sa konting panahon ay nilikha niya ito na lower than ito yung level ng angel. Siya ay nilikha na medyo little lower than angel. Mababa lang ng bahagya o kaunti sa anghel. Okay? At yung kanyang pagkakalikha ay binigyan siya, pinoronohan siya ng glory at na
konti lang yung layo niya sa tao, ang sapagat nung nilikha ng Diyos ang tao ay bahagya lamang na mababa ng kaunti, no, sa mga anghel. Sabi po sa Tagalog ay ganito, sa verse 7, siya'y ginawa mong mababa ng kaunti sa mga anghel. Okay? Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan